Ganda naman ang gawa. Maganda, parehong-pareho lang. Ayun, finally, nakuha na namin. Sarap tingnan eh. Finally! Nakalabas na rin ang pagawaan. Yun na nga guys, so nandito tayo ngayon sa pinagpagawa natin ng ating Highlander. At i-check natin kung ano ba ang pagkakagawa. Binigay sa akin susi. Checkin lang natin tapos ay magsasign tayong papers kung okay ang pagkakagawa. So videohan natin. Ayan. Eto na ang bago. So Pinalitan din nila yung film oo. Oh, Kasi eto. meron Ito, di ba ito gas-gas? Ito, pinalitan nila to. Ito, paint na to bago. repaint na to. Oo. So, Ito yung ito yung nadali dito, kapiraso lang. Oo, pero ni-repaint. Oo, inano nila tong buong panel na to. Ayun may gas-gas. Ha? Ayun. Oo, nandun. So, okay na siya. Pinalitan. Oh, lahat ng plastic trim. Ito, Bago. ito, palit to. Oo nga, ayun bago lahat to. Pero tong saksakan na to, yun na rin yung dati, ano? Nilulusot lang siya. Oo. Nilulusot lang siya dito sa plastic na to. Ganda naman ang gawa. Maganda, parehong-pareho lang. Oo. Walang pinag-iba. Ang galing ah. Ang kita pa ng gulong natin ngayon. Ang galing nilang kumulay ah. Na-amaze ako ah. So far okay naman, ano eh. Hoy, na-tire block pa yung gulong. Yay! Back to normal na ulit si Bullet. Pogi na ulit ang Bullet namin. Okay. Ay na, sinpirmahan na natin. Ito lang naman. Yan. Oo. So okay naman. Ganda naman. Goods na yan. Okay. Let's go. At least makinis na siya. Hindi siya Bali, ang proseso dapat nito, soli namin muna yung rental car. Tapos ihahatid kami ng shuttle papunta rito. Kagaya nung dinrap ko yung sasakyan dito, sinundo ako ng shuttle ng rent-a-car papunta sa kanila. Tinawagan mo siya. Tinawagan nitong CSN yung rent-a-car. So dapat reverse lang na mangyayari, kaya lang wala na kaming time. Gusto ko na makuha si Bullet. Total hanggang 5 pa naman ang sara nung Buli na lang namin kasi gagasan pa namin. Hindi pa kasi namin nagasan. Ginamit pa ni Mami kanina sa trabaho. Ayun, finally nakuha na namin. Nakakatawa eh. Kakintab-kintab ng ng mga apakan. At lalakad pa Parang pinahiran pa ng ng mantika. Ayan, okay yung yung customer service nitong nitong rent-a-car na. Nasanay ako sa pindot. Okay Oh siya. my God. Ay, tsaka maiba ko yung BMW, matipid rin nga talaga sa gas So sa ginamit namin ng 8 araw, actually pinasok ko ng Monday, ngayon ay Wednesday the next week. So 8 days ginamit ni Mami sa work. Nagamit ko pa ng isang beses sa work. Naggas lang ako ng 29, ay ang gas ngayon 20 Sunday going Oo to nga, church. papuntang church, no? Ay ang gas ngayon ay 1.7. Napakamahal. Oo, pero ang ginas niya lang ay 29. Oo, 29 lang ang nagas. Oh, ilang liter ito nandito. Ilang liter 'yun? Total fuel ay 16 liters lang ang nagamit. Napakatipid. Tipid nga yung BMW na yun. At saka regular lang ang kinakarga kaya okay. Ito na lang mag-drive. Ito na ulit ang dadrive ni Mami, naninibago. Iba rin kasi mag-respond yung yung BMW, Oo, bilis ng response niya kahit sa Bilis preno. ng response. Sa preno, sa lahat, Pero sa speed up. Pero syempre mas love ko si Pero Bullet. love ko si Bullet. Oh Lord, wag na sana masasabitan ulit. Yeah. Kahit di na makadrive ng BMW. Namiss ko si Bullet, yung amoy niya, yung comfort, yung pag-atras, sabi ko ibang-iba naman ang At atras. saka ni Bullet. Mami, yung luwag nito, pagsampa mo, napakaluwag lahat, At legroom. saka hindi yung Doon yung masikip. comfortable yung pag-akyat Komportable ko. talaga. At saka yung pag-atras ko talaga, pagpa-parking, nako, Oo. hindi ko ipagpapalit ang Gamay na parking gamay na ulit. ang pagpa-parking nito, Oo. Ayan.
pauwi na kami. Pauwi na ka ba tayo? Oo, pauwi na kami ngayon. At ganun lang, napakabilis lang din. Bali, nag-deposit ako doon ng, kano ba yun? 100? 150? 150. 150 ano? Sa rent a car, sa credit card. Yun yung just in case ano, kung ano mangyari, may deposit. Pero, yun, ngayon ibabalik na nila. Babalik na daw nila yun doon sa credit card. Ganun lang siya. Katuloy. Ay, nako, Bullet. Thank you, Lord. At okay na siya ulit. Makinis na ulit. Flawless na naman. Ganda-ganda no? Ganda. Nakakatuwa. Ilang araw din wala sa amin ah. Almost 2 weeks. Putang ko nga ulit ng isa pa. Ang sarap tingnan ni Bullet. Ang naayos na. May libre pang car wash at detailing. Ang nilinis pa siya. Yan. Yan. Ayos. Dito ang damage niya no, ng dati. Kaya siya napasok sa pagawaan. Oh. Bakbak ito eh. Okay na siya. Okay na siya ngayon. Nakuskusan patuloy ng pampakintab. Next project ko dito ay bibilhan ko naman siya ng rim. Finally! Nakalabas na rin ang pagawaan. Hindi na masakit tingnan yung unahan niya oh. Wala na yung bangas niya dun oh. Ay nako. Sana naman wala nang mga sablay magmaneho na makakasabit ng mga ibang sasakyan. Nananahimik eh. So yun. Bale, dun nga sa mga hindi nakakalam, nangyari kasi yun dyan sa sasakyan namin na yan. Noong mga February yun eh. Parang bungad na bungad ano, or unang araw ng February. Nangyari is nagpunta lang naman kami ng IKEA. Pagkatapos nagpark kami doon. So nagpark kami sa IKEA, meron kami bibilhin noon eh. Time na yun eh. Oh. Tama, February 1 mismo, eksaktong February 1. So pag labas namin, na abutan na lang namin. Yun na nga, gasgas na nga yung bumper ni ano. Actually, hindi agad namin napansin eh. Nung sumakay na kami, paalis na dapat kami, nabili na namin yung bibili namin. Nakita lang ni Mami na may nakaipit sa windshield, inipit ng wiper na papel. Sabi ko, shoot, parang alam ko na kung ano itong ibig sabihin nito. So binasa namin yung papel. Habang binabasa, pinaiikutan na agad namin yung sasakyan. Tinitingnan namin, pamihado, damage yun eh. Usually yun, ang nangyayari dito, kapag nakasabit ka, dapat mag-iiwan ka ng note doon. Sasabihin mo, iwanan mo yung pangalan mo, contact number mo. Sabihin mo kung ano yung nangyari na nasabitan mo yung sasakyan. So yun na nga, meron yung note doon na nagsasabing ganun. Binigay yung number, tinatawagan namin, di naman namin matawagan. Tapos may mga witness naman na kumausap sa amin. At sabi ay nakita nga daw nila na merong matanda na nagpark doon sa gilid namin. Tapos habang papaalis, sinabitan nga daw kami at lumipat ng ibang parking. So ako naman, yung instinct ko, sabi ko hahanapin ko kung saan nakapark yung matanda na yan. Hahanapin ko kung aling sasakyan yung nakadali sa atin, base sa kung paano yung tama sa atin. Parang gumana yung pagka-investigador ko ba. So ikot ako doon, malapit lang din sa kung saan ako nagpark. Tapos nakita ko nga meron doong sasakyan na sa parking pa lang, kita mo na nakabalagbag yung parking niya. So sabi ko malamang ito yun. Pagtingin ko sa gilid, kapantay na kapantay kung saan yung gasgas nung sa amin sasakyan. Sabi ko ito na yun. Kasi putikan yung sasakyan, pero yung gasgas bagong bago. Alam mong hindi pa nadumihan, alam mong fresh na fresh pa ang pagkakagasgas. Sabi ko yan na yun mismo. Dahil nga hindi namin matawagan yung matanda, walang sumasagot sa telepono. Sabi ko parang wrong information yung binigay sa atin, parang nadali tayo. Sabi ko, aantayin ko kung sino ang sasakay dyan sa sasakyan na yan. Kasi malakas ang pakaramdam ko, yung driver niya, yung sasakyan na yan yung nakadali sa atin.
So inintay namin, talagang nagtiyaga kami sa sasakyan, inintay namin may lumabas. Tapos sumakay doon. Based sa description ng mga witness, tama nga. Matanda. Naka-hearing aid na. Tapos nilapitan ko na kagad. Nakita ko rin nung papalapit na yung matanda, no? Paglabas ng matanda galing sa IKEA, palingalinga na siya para bang tinitingnan niya kung aling sasakyan yung nadali niya. So parang habang naglalakad siya, sinisilip-silip niyang ganyan. Parang iniisip niya, alin kaya dito yung nasa bitang ko kanina. Nadaanan na niya kami yung sasakyan namin, pero parang hindi niya rin agad napansin. Kasi nga matanda na talaga siya, malabo na mata. Sa loob-loob ko nga lang sa sarili ko, sabi ko parang itong matanda na to dapat hindi na nagmamaneho Kasi kita mong mahina na ang senses niya. Mahina na ang tenga kasi naka-hearing aid, tapos mahina na rin ang mata. Dinaanan nga kami yung sasakyan, hindi niya na nga napansin na kami nga yung nasabitan niya. So nung lumapit dun sa sasakyan niya, doon ako lumapit. Tapos sinabi ko na, kayo po ba yung nakadali nung nakagasgas ng sasakyan namin? Yun. February 1 yun. Kung isipin nyo, napakatagal ng kasi ngayon ay May na. No? First week ng May. Tama ba, kuya? Oh. Ngayon ay first week ng May, ngayon lang nagawa ang sasakyan. Ang nangyayari kasi niyan, after ng pangyayari nga na yun, syempre tawag-tawag sa insurance, mag-a-assign sila ng adjuster, contact doon sa party na nakabangga sa insurance ng matanda, sa insurance ko. Tapos saka ako binigyan ng go signal na humanap ng pagawaan. Nagbigay naman ako ng pagawaan na pagdadalhan ko. Yun nga lang, sobrang dami nilang gawa nung mga time na yun. Tapos yun, yung tungkol sa parts naman, magbibigay ng date kung kailan o-orderin yung parts, gaano tatagal. Saka palang makakapagsabi kasi yung repair shop ng time, kung mga ilang araw nila magagawa at makakapag-book kung kailan masisimulan yung sasakyan. Kaso yun nga, tumagal hanggang sa binigay nga sa akin date March 25, which is hindi po pwede dahil April 2 halos paalis na kami papuntang Pilipinas. So ang last option ko na lang, sabi ko is i-move ko na lang na pag nakabalik na kami dito, saka ko na nga lang ipapasok sa pagawaan. So yun na nga yung nangyari. Dumating kami dito April 27, April 28, mismong kinabukasan pagdating namin, ipinasok ko na sa pagawaan. So tumagal siya doon ng 8 working days. So Monday ko yun ipinasok Tapos Wednesday the following week ko nakuha. So yun, ngayon ko nga lang nakuha. Pero so far okay naman, maganda naman yung pagkayari, satisfied naman ako sa pagkakapintura. Yun, masaya lang sa wakas. Naayos na din. Ang hirap talaga kapag ganun, yung walang kalaban-laban, nagparking ka lang, tapos biglang paglabas mo, gas-gas na. Buti na nga lang, swerte na lang din, Kasi ay, kumbaga, hindi maapektuhan yung insurance ko. Kasi ay inako naman ng insurance nung nakabangga at sila ang magbabayad. So wala rin akong babayarang deductible, waive na yung deductible. Kasi kung ang mangyari niyan is insurance ko ang mananagot, halimbawa walang sumagot, syempre, papagawa ko through insurance. Ang mangyayari nun, meron kasi akong deductible na 1,000, ako maglalabas nun out of pocket. And then, saka the remaining, yun yung babayaran ng insurance. Ganun sana yung mangyayari. Pero dahil nga inako naman ng kabilang party na nakasabit sa atin, so wala na yung deductible. At wala tayong babayaran, hindi pa apektado yung insurance natin sa pagpapagawa. Sakop na doon pati yung yung rental car na ipinahiram sa atin habang pinapagawa yung sasakyan. So kasama na rin yun doon sa insurance. At wala tayong binayaran doon. Malungkot tayo isang bata. Tinitira na ang last mangga niya. Last mangga. Last mangga na. Wala nang kasunod yan. Napakasarap na mangga ng Pinas. Walang